Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Ngayon po ay ipinagdiribang natin ang ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Hinahamon tayo ng pagdiriwang na ito na maging mapagbigay, katulad ng pagbibigay at pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo mo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta. At nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw, na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias, at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon. Panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli
paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hiniram niyang nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sana siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pangdangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa araw pong ito ay sa pagdiriwang natin ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon, nalalapit tayo sa pagtatapos natin ng kalendaryo ng simbahan. At sa ilang linggo pa ay dadako tayo sa unang linggo ng Adbyento at magsisimula na naman ang unang araw o ang unang season ng kalendaryo ng simbahan. Ano ang ipinapaalala sa atin ngayong araw na ito? Maaari nating tingnan ang ating pagdiriwang sa pagpapaalala sa atin kung paano tayo magbabahagi o pagpapaalala sa atin kung paano tayo ay mag-aalay. O ikalawa naman ay pwedeng ano ang ating ugali sa ating pagbibigay. Ano ang ating nagiging attitude kung tayo man ay nagbibigay. Maaari nating tingnan ang ating pagdiriwang at ang mga pagbasa sa ganoong katangian. Pero paano ba talaga tayo nagbibigay? O hanggang saan ang kaya nating ibigay? Sa mga mag-asawa, kapag tayo ay may kinakasal, alam natin na ang pag-aasawa ay pag-aalay ng buhay, pagbibigay ng kung ano ang mayroon tayo, at paghahati ito sa pinag-alayan ninyong dalawang mag-asawa. Pero kung hindi mo naman kapamilya, kung hindi mo naman kadugo, paano kang nagbibigay o nagbibigay pa ba tayo hanggang ngayon? O mayroon pa ba tayong sense of giving? Nauungkat pa ba natin ito sa ating mga sarili? Meron pa rin po ba tayong sense of generosity? Maaaring hindi lamang sa simbahan, maaaring sa ibang pamamaraan. Sa mga pagbasa, narinig natin ang kwento ng dalawang balo. Ang unang balo ay narinig natin sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Ang mga balo noong unang panahon ay ipinapalagay nilang walang silbi sa pamayanan. Walang silbi sapagkat wala namang magtataguyod sa kanila. Dahil dati ang mga babae ay tinatayang second-class citizen. Ngayon naman ay hindi na. Pangalawa, kung ang balo noon ay may anak na lalaki, ang anak na lalaki ang magtataguyod sa kanyang ina. Kumbaga, ay papaltan ng katayuan ng anak na lalaki ang katayuan ng kanyang ama. Sa ating unang pagbasa, narinig nating sinasabi ay mayroong anak na lalaki itong balong ito. Pero walang-wala sila. Kakaunting harina at kakaunting langis ang mayroon lamang sila. Gayon din naman, kung titingnan natin ang ating ebanghelyo, ay kwento pa rin ng isang balo. Isang balong naghulog sa buslo o sa lagayan ng mga alay ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Walang-wala din ang balong ito, pero ipinagkaloob niya kung ano ang mayroon siya. Kung babalikan natin ang unang pagbasa, walang-wala din ang balong ito, pero noong pumunta si Elias sa kanyang bahay at humingi ng pagkain, ay iniluto pa niya at ibinigay niya ang kakaunting harina at ang kaunting langis. Ano po ba ang sinasabi sa atin ito? Minsan, tayo ay nagiging balo din. Katulad ng mga balong ito, nararanasan natin sa kahit
anong anyo ng ating pamumuhay, kahit anong forma ng sitwasyon, nakakaranas tayo nang tayo ay walang-wala, walang mapagkuhanan, kinakapos sa ating budget, walang mapagpaliiran, walang matakbuhan. Mayroong pagkakataon sa ating buhay na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Maaring hindi ito kasalatan ng kayamanan o hindi ito kasalatan ng salapi. Maaring ito ay kasalatan ng pansin, ng pagtingin at ng pagmamahal. Maaaring tayo minsan sa ating buhay ay namamalimos ng awa, namamalimos ng pagpansin, pero walang pumapansin sa atin. Katulad ng mga balong ito. Gayon din ang karanasan ni Elias nung siya ay pumunta sa bayang ito. Kaya siya ay namalimos. Ano ang ginawa ng unang balo sa ating unang pagbasa? Kahit walang-wala siya, ay ipinagkaloob pa rin niya kung ano ang mayroon siya. Bakit? Dahil alam niya ang damdamin, alam niya ang pakiramdam ng walang-wala. Gayon din ang balo sa ating ebanghelyo. Kahit na alam niya na walang-wala siya, ay ibinigay pa rin niya ito dahil alam niya ang pakiramdam ng walang-wala. Mga kapatid, katulad nga ng sinabi natin, sa isang punto ng ating buhay, naranasan natin ito. Lalong-lalo na iyong mga nagtyaga, iyong mga nagtiis, at iyong mga nagsumikap na maging maayos ang buhay. Naranasan natin nang tayo ay walang-wala at pinagkakasa natin kung ano ang mayroon tayo. Nawa ay doon sa ating karanasang iyon, magkamayroon din tayo ng habag sa mga taong walang-wala. Sa mga taong walang malalapitan at sa mga taong walang kalaban-laban. Kung tayo man ay mayroon, kung tayo man ay sa ngayon ay mayroon ng ibabahagi at mayroon ng kumbaga ay maibibigay, huwag naman din sana tayong maging katulad ng mga publikano at ng mga pariseyo. Ipinapakita nila na sila ay nakapagbibigay. Ipinapakita nila ang kanilang mga ginagawa upang hangaan sila ng mga tao. Kung tayo ay makapagbibigay, pwede ka pong palihim na lamang. Ikaw at ang iyong Diyos na lamang ang nakakaalam. At kung tayo man ay may maibibigay, sana tayo nga ay magbigay ng buong puso. Yung hindi tayo naghihintay ng kapalit. Yung hindi tayo nagbibigay lamang dahil gusto natin ng grasa. Totoo man ito, pero huwag naman po sanang ang ating pagbibigay ay dahil ang sasabihin natin, magbibigay ako dahil gagantimpalaan naman ako ng Panginoon. Bibigyan naman ako ng biyaya ng Panginoon. Ano pang saysay nung iyong pagbibigay kung gayon lamang din naman ang iyong nasa sa isip? Magbibigay tayo
dahil responsibilidad nating magbigay. Opo, responsibilidad po nating magbigay dahil ang lahat ng mayroon tayo ay awa lamang naman ng Diyos. At kung tayo ay totoong sumusunod sa ating Diyos, alam natin at magiging bukal sa loob natin ang pagbibigay na ito. Kahit walang nakakakita, kahit walang kapalit, kahit hindi tutubo, magbibigay at magbibigay pa rin tayo. Bakit din? Ikalawang dahilan ay katulad ng sinabi sa ating ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo. Dahil ang ating sinusundan, ang Panginoon na nakabayubay sa krus, ang Panginoong ating dinidiyos, ay nagbigay ng buong sarili, nag-alay ng lahat-lahat sa Kanya nang walang kapalit. Nasaktan, nalugmok, pero nag-alay pa rin at ibinigay ang Kanyang buong buo, hindi sa ganang Kanya, pero upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, sa pagdiriwang nating ito ng 32 linggo sa karaniwang panahon, nawa ay pukawin ng Diyos ang ating mga puso upang sa gayon tayo ay tunay na magbigay ng walang hinihintay na kapalit, walang tubo at walang babalik, kundi ang pag-aalay na ating pagbibigay ay makapagdulot ng ginhawa sa ating mga kapatid na walang-wala, sa ating kapatid na nangangailangan, upang sa gayon ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkalinga niya sa ating lahat ay maging instrumento tayo na iparamdam sa ating kapwa. Magsitayo po tayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama at hingin natin ang mga biyaya na mag-aakay sa atin upang maging bukas ang ating sarili sa gawang pagbibigay at pagkalinga. Ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang tunay na diwa ng pagbibigay ng sarili ay maipamuhay ng bawat isa sa sambayanan at maibuhos nawa ng lahat ng mananampalataya ang kanilang sarili sa tunay na pagmamahal at pananalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan, upang ang pagtitiwala sa walang hanggang awa ng Diyos ay mamayani sa daigdig at ang lumaganap nawa sa sangkatauhan ay ang tunay na diwa ng pagbibigayan at pagkalinga sa mga naghihikahos na bansa.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga ulila, balo, nasa bilangguan, at yaong mga nasa malayong lupain, upang ang pananampalataya ng babaeng balo ay matularan nawa nila upang maging matatag sila sa gitna ng kanilang dinaranas na kaabahan at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang ang tunay na diwa ng pagbibigay ay maipakita natin sa ating buhay sa tanglaw na rin ng ating pananampalataya at matutuhan nawa nating ibigay ng buo ang ating sarili sa paggawa ng kabutihan at pagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang 15 taon ng ating pagiging parokya nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, tanggapin mo nawa ang aming pagnanais na makalugdan mo. Maging marapat nawa kami na magantimpalaan ng iyong mga biyaya sa pamagitan ni Jesucristo na buhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Buti na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, pagkadilibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Inaway na nagmula sa budil ng trigo, pagkain at ibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na umas, imong yamig nagbibigay lakas. Buti na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatilibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghain ng mga natipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Paalala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap na nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret. Panginoon, turuan mo akong maging bukas kaya. Turuan mo akong maging bukas na magigay ng ayon sa nararapat na walang hinintay mula sa'yo. Na di naghihintay, kundi ng aking mabatid, pusong sinusundan. Panginoon, turuan mo ako maging bukas manan. Turuan mo ako maging good sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, nawa na hinihintay mula
O Diyos, Ikaw ang aking hanap. O Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang bigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dahong banal. Nang makita ko ang iyong pag-arangal, nadalangin akong nakataas sa aking kamay, mga galak na awit na ang papuring iyalay. Ngunit ako, ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa akin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit ako, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan, upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa banal na pagdiriwang na ito. Nawa po ay magkaroon kayo ng pinagpalang gabi at pinagpalang araw sa mga susunod na araw na linggong ito. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magawa po ng pila sa gitna at sa dalawang tabi ang lahat ng gustong makiisa sa ating healing liturgy. Sige po, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Ama naming makapangyarihan, tunay na ikaw ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala, ng lahat ng grasya, at ang lahat ng kagalingan sa mundong ito. Kami ay dumadalangin para sa lahat ng aming kapatid na naririto at laman ng aming mga puso at panalangin sa lahat ng may karamdaman, lahat ng aming hinanaing, lahat ng kurot sa aming puso at damdamin. Hipuin mo po kami, Panginoon, nang sa gayon ay maramdaman namin ang iyong dakilang awa at pagmamahal sa amin. Hipuin mo kami at pagalingin mo ang lahat ng aming sakit. Sa mga panalangin ng aming banal na patrona na si Santa Teresita, nawa ay maalayan niya kami ng mga rosas sa langit, nang sa gayon kami ay lubusang maging magaling at maramdaman namin ang iyong pagkandili. Huwag mo po kaming pababayaan
Ilayo mo kami sa lahat ng dusa, sa lahat ng sakit. Naway ang iyong pagmamahal at ang iyong pamatnubay lamang ang mamutawi sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.